Good morning mga kapatid, ayan, isang pagpalang araw sa ating lahat. At dito na naman ulit tayo sa ating garden dahil palapit na ang fall. Yun nga, sunod-sunod na umaga na malamig na ang panahon. Hindi ko namamalayan at nababalitaan yung pala sa 22 na ang fall. Ibig sabihin malamig na talaga ang panahon at napipigilan na yung paglaki ng ating mga halaman, yung bunga ng ating mga gulay. Kaya apurahin na natin habang hindi pa gaanong malamig. Ayan, magpipitas tayo ng ating habanero chilies para yung mga bunga na maliliit lumaki pa. Yes, purahin na natin. Alright, at pitas na rin ng konting gulay para sa lunch. At ito na nga, ayan, yun yung mapapansin, yung ating mga kamote medyo wala ng medyo nakikita na kasi inalis ko na yung mga ating binhing kulitis. Yan, tinambak ko lang dyan dito sa may gilid nya kasi nga ano ba yan, pwede nang yung mga binhi ko, ko lang talaga, pinatanda ko lang yung ating kulitis na binhi. Ayan, para dumami. Ayan, kasi isa sa mga masustansya at syempre paborito ko rin na leafy vegetables. Alright, yan, tinambak ko lang dyan. Ayan, tsaka nag-alis tayo ng ayan, mga dahon ng okra. Ayan, oh, ayan, ayan, para masinaga naman ng araw yung ating kamote kasi nga matagal-tagal ng walang sinag ng araw. Ayan, ayan, yung makikita clear na siya mula sa puno hanggang sa yung pinakatuktok. Total naman patapos na yung ating okra. Ayan, mangilan-ngilan na lang yung papansin ayan, puro bunga na yan pero hindi na gaanong lalaki yan. Ayan, ganito. Ayan, pangalawa, ayan liit na. Ayan. Ayan, para ang ating kamote masinaga na ng araw. Inalis ko na rin dito yung mga habanero chilies saka yung nilagay ko dyan para total naman hindi ganong malilim kung yung araw pataas na. Ayan, ayan, yun na yung araw dahil tanghali na, kahit na nagising tayo maaga kanina. Ayan, wala na dito yung mga habanero chilies, nandun na lang. Okay lang yan kasi pag ako ng hose, hindi pupunta dun sa may kamote kasi masisira. Pag hinila ko yung tubigan natin yung hose. Ayan, mamayang hapon harvest ko na tong mga hinog na habanero. Ayan, marami yan. Yung iba nandun sa may gilid ng bahay, tinransfer ko doon para maluwang na rito at may sisinaga na ng araw. Ito yung isa sa mga epekto na hindi nasisinaga ng araw. Yan, payat siya, mahaba, maganda rin pero payat.
kasi nga hindi nasisinaga ng araw. Kailangan ngayon ng lahat ng halaman naman kailangan ng photosynthesis. Ayan, na galing sa araw. Ayan, maluwag na, clear na. At syempre ang ating main topic, ayan, yung makikita, ayun, nag-alis ulit ako ng dahon ng ampalaya, yung mga matatanda na. At syempre ito rin ang ating sili. Nag-alis din ako ng dahon niya dito sa baba, yung mga dahon-dahon lang, huwag yung talbos, kasi hindi pa pwede dito yung hindi pa pwede yung ating sili. Yan, papahinugin pa natin. Yan, nilagay ko lahat dyan para maluwang yung ating doon sa ating kamote. Ayan, ayan. At kumuha na rin ako, kinuha ko na rin yung mga kanina, bulaklak ng kalabasa, andyan na. At ang ating prinoning, inalis na mga dahon ng sili, yan, hindi natin itapon yan kasi lalagay natin sa tinolang manok mamaya. At yan ang ating main topic. Dito tayo sa silong ng ating ampalaya ulit. Ito ay 5th, 6th and 7 batch na to. Kaso nga lang yung mga malalaki hindi ko na i-vlog, hindi ko na videohan kasi nakalimutan ko na sa dami nun, sa dami. Lahat ng mga that was 4 days ago. 4 days ago. Kailan ba yung Martes ngayon? Yan, Sabado noon. Pumunta yung tinawagan ko yung mama ko. Tinawagan niya rin yung kaibigan niya. At pinapapitas ko lahat ng mga malalaki kasi nga nahihinugan na. Pero gayon pa man, marami pa rin. Ayan. Marami pa rin. Yan ang main topic nga natin, ha. Ay kung paano pabibilising lumaki ang ating ampalaya. Yan, tip yan. Unang-una, pruning. Pangalawa, yung pag-alis natin ng mga matatandang dahon, dahil hindi na yan pagkikinabangan ng halaman, bagkus pinapabagal niya yung paglaki ng ating mga bunga ng ampalaya. Kasi nga instead na pupunta doon sa dulo o sa mga bunga ng ating halaman, isa pa sa mga sumisipsip yung mga dahon na yan. Kaya most of the time araw-araw akong inaalisan ng dahon, yung mga matatandang dahon. Ganito, kikita mo may yellow na, saka kikita mo rin kung talagang matanda na yung dahon. At yan, marami pa rin, hindi lang marami, talagang marami pa rin. Ayan, mula rito ang pinakadulo, marami. At isa pa, dahil nag-aalis ako ng dahon kasi hindi ko talaga makikita yung mga bungang nasa tuktok. Marami rin akong kanina tanaman na hinugot galing sa taas kasi nga natatakpan ng nandun sila sa dahon. Hindi ko na makikita, nakikita ko na lang pagka malaki na. Ayan,
Marami akong doon kanina, marami akong nahugot sa taas. At ngayon tingin pa rin tayo kung sakaling meron pa. Ayan, matandang dahon. Yan, inaalis natin yan. Ayan. Teka, yan. Ayun, tamo, tago oh. See? Ayan, ito ang sinasabi ko. Ano, malaki na oh. Oh, dun sa ano oh. Ayan, isa pa, huwag nating piliting hilain kasi baka mapigtas. Ganyan lang siya. At least nahugot na natin. Ayan, marami pa yan. Ang alam ko marami pa dito eh, kasi hindi lang natin nakikita. Kaya ayun nga. Ayun, yung nandun nakaliit pa yun na 4 days ago. Ngayon na pwede nang pitasin. Hindi na yan gaanong lalaki guys, kasi pang 6 na yata yan eh, na batch ating bunga. Marami pa rito mga ito ay nahugot ko kanina, ito at saka ito. Ayan, hinahugot ko kanina. Ayan, tips. Tsaka yung mga ano rito, yung mga ito, mabilis lang lumaki kasi malapit sila sa main na puno. Ayan. Ayan. Tsaka yun pa. Ayan, mga malalapit yan. Ayan, sa puno. Mabilis lang lumaki. Kasi nga sila ang nauunang sumisipsip ng sustansya ng ating halaman. Yung malapit sa puno, no? Ang dali lang lumaki oh. Ito, wala naman to dati eh. Tsaka kung titignan mo, maliliit yung sanga, pero kaya pa rin niyang palakihin. Oh, ayan, maliit lang yung sanga niya, lalo na to, maliit oh. Oh, ito lang yung sanga niya oh, maliit. Pero yun pa man eh, talagang hindi na gaano lalaki to guys, kasi matanda na. Tsaka yung ating yung sanga niya maliit. Ayan, marami pa dito, marami pang bunga dyan na maliliit. Isang buwan na lang, kaya isang buwan na lang talagang taglamig na. Kaninang umaga nga eh, talagang malamig na. Kaya bilisan na natin, pinapabilis na natin. Yan. Pero sa Pilipinas kasi hindi na inaalisan, pinapabayaan na lang. Kaya ayun ang tips ko sa inyo. Ewan ko kung ano, hindi ko pa naman nasusubukan noon sa Pilipinas. Dito kasi apat yung ating ano ba yung tawag dun, winter, spring, summer, tsaka fall. Yan, malapit na naman mag fall. Yun na yung taglagas na sinasabi nila dito. Palamig na ng palamig. Isa pa sa nagpapabagal ng paglaki ng mga bunga eh yung malamig na panahon. Kaya nga matagal noon lumaki yung ating halaman, itong lahat ng ating halaman, mga tinanim, kasi maaga tayo noon na nagtanim. April pa lang, malamig pa yun eh. Kaya mabagal. Gayon pa man ang resulta nung uminit na,
yung panahon, mabilis nang lumaki. Ayan, marami pa, pero hindi na yung talagang malaking malaki doon na ano. Ito pitasin na to ito yung pang 5th or 6th yata na batch. Yan. Ayan, kaya yun, itik pa rin ang bunga, pero hindi na yung gaanong kalalaki gaya ng dati. Ayan. At yung prinoning ko noong I mean inalisan ko ng dahon, mga sitaw, ito na yung resulta. Ang dami ng nagsusulputang mga, ayan, dito sa baba ang pinakamarami kasi yan yung una. Ayan, susulputang mga bulaklak. Ayan, ayan bulaklak lahat yan. Ayun, yan, palaking bulaklak lahat yan dyan sa may puno talaga. Parang panibago na naman ulit. Kaya tips, yun ang tips ko sa inyo guys, mga kapatid. Ayan, marami pa namang bunga, lalo na dun sa likod ng ng ating halaman. Marami pa. Ang ating sili, matagal-tagal pa yan, tagal-tagal pang i-harvest yan. Kaya gusto ko yung hinog, magandang tingnan, tsaka mas maanghang. Ayan, nilagay ko lahat dito. Pwera na yung dalawa doon kanina. Alright. At ang ating nilagyan ng tag noon, pang ano ba yung tag nito? Ayan, 828.24. Ito 827. Ano ba kasunod? Ito 30. Hindi ko nalagyan ng tag. 30 yan. 830. August 30. Ayan, ganito na siya kalaki. Ilang araw na ba? Ano ba ngayon? 5 days. 5 days ganito na siya kalaki. Kahit na malamig na yung lumalamig na yung panahon. Ayan. Ayan. Ito, alisin na to. Ayan, yan. Ayan. Para mapabilis natin yung paglaki ng ating halaman, mag-alis-alis lang tayo ng mga dahon na matatanda. Ayan. Ayun. Yan lang ang tips. Ayan. Ayan. Sisip-sip lang yan eh. At syempre wag naman nating kalbuhin yung para naman na makakuha pa rin siya ng sustansya galing sa araw. Yan, sustansya ba yung tawag doon? Pwede na yung tawaging sustansya basta galing sa araw, pampalaki. Yan, etong mga ampalaya nito, yung second na tanim ko, nagaling doon sa likod ng ating sitaw. Yung mga kamatis din na tinransfer ko dito, ayan, dito na sila. Tsaka yung sili, yung habanero chilies natin na i-harvest natin mamayang hapon. Ayan. See, ito yung resulta ng pag-alis ko ng mga dahon. Ayan. Ayan, meron na Ayan, see? Ayan, see? Ayan, marami pa yan. Dun sa pinakaunang-una, dun sa may puno. Ayan. Marami. Padami ng padami. Ngayon pa man, kahit na malapit na yung taglamig, yung fall, isang buwan pa naman.
isang buwan bago talaga lumamig ng husto. Ayan, yan ang ating tips para mas lalong mapabilis yung paglaki ng ating bunga ng ating halaman. Alisan nyo ng matatandang dahon o kaya mag-pruning kayo. Wag lang yung sitaw, wag nating pruning yung sitaw. Iba yung pruning, iba yung pag-alis talaga ng mga dahon-dahon na matatanda. Alisan lang natin ng dahon na matatanda para gumanda ulit. Ayan, yung ating halaman, lalo na pag medyo patapos na yung gaya ng sitaw. Pag patapos na, alisan natin ng mga dahon na matatanda. Ayan, marami pa guys. So ayan, may mga maliliit pa. Hindi ko pa masasabi kung lalaki pa yung mga ang alam ko lalaki pa to, lalo na to ganitong kaliit, lalaki pa yan dahil may isang buwan pa tayo o mahigit na isang buwan bago talaga lumamig. Alright, ito yung maganda. Ito galing na dun sa pangalawang ko, yung mga tinanim kong pangalawang buto. So, galing dito sa may likod ng sitaw. Ngayon, marami pa dun sa likod. Ayun, nagtatago lang sila. Ayan, marami pa. Ayan, nagsisulputan. Ayan, harvest na yan. Ang problema saan na naman ibibigay. Magkukontak na naman tayo dahil hindi natin yan, 4 sila. Makikita 4 yan, 1, 2, 3, 4 magkakadikit. Ito pwede na to. Itong, ayan. At yan nga ang ating may papayo sa inyo. Gusto nyong sundin, di okay. Kung hindi naman, di okay lang. Basta yung experience ko lang na sa pagtatanim maibahagi ko sa inyo. Puti at yun nga. At syempre ito ulit si Ugo na nagsasabi, kung may tinanim, may lulutuing fresh na gulay. Babush!